programa niyo, Omar? Saktong-sakto lang. Sabi ko, baka sariling kita. Saktong-sakto lang ang height. Meron na ho tayong 33,000 followers. Sa buong mundo yan. At tayo ho'y nasa 2 years na sa digital platform. Napapanood din tayo, Vice Engineer, sa YouTube channel. MIB4 din. New Online Radio sa Pilipinas. Sabado at Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Saktong-sakto lang. Kasama natin si Omar Clerigo. Ang mga topic natin dito, Engineer, pag kami nasa studio, ay news, commentary. Pero mas magandang malaman ng ating mga babayan yung sabi nga, napapanahon at makatotohanang balita. Number 1, hanggang ngayon, Vice Engineer, ramdam pa rin ng tao yung kahirapan. Talagang kahit sabihin ng malago ang ekonomiya, pero sa baba, sa laylayan, ramdam ng mamamayan yung... Sabi ko nga, Vice, kahit sabihin umuunlad ang bansa o lalawigan o bayan, ang presyo ng bigas ganun pa rin eh. Presyo ng isda ganun pa rin. So kailangan yung alternatibo pagsasaka. Kaya kami nandito, kasama po natin si former Vice Mayor, naging konsyal, Vice Mayor po ng Lungsod ng Calapan. Si Vice Mayor Hil Ramirez, Engineer Hil Ramirez. Ang ganda ng lugar nyo, Vice. Salamat kung nagustuhan niyo. Oo. So ano po itong kanto? Itong nasa kaliwang bahagi po ninyo. Ano to? Dagat? Anong tawag yan? Ito ay ilog ng Baruyan. Ang dulo nito ay Kaluangan Lake. Mhm. At napakayaman ng lawa na ito. At pwede kong sabihin 70% ng mamamayan ng Baruyan ay nakadepende sa yaman ng ilog na ito. Mhm. Anong laman yan? Ito napakarami. Isda, mga baroy, ayama, hipon. Natural na kuan, natural ang laman. Oo, siyempre. Pero yung iba, 'di ba, ang tawag doon? Sorry, hindi ako familiar eh. Pero yung iba, yung tawag doon, nilalamanan, tawag doon. Fish cage. Oo. Oo, meron din. Ano 'yun, private? Merong mga grupong inorganize din ng pamahalaan na sinusuportahan niya. At yun, binibigyan ng pondo yung formal na grupo. Ano 'yun? Mga isda. Dole out ng gobyerno. Siguro yung iba, mostly ay Parang soft loan, zero interest. actually bigay na nga eh. Funded ng city o ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Minsan BIFAR, Mhm. provincial fisheries. Hindi ko alam kung ang city government ay tumutulong din. Nung panahon nyo na kayo Vice Mayor, may funded kayong nilalagak dyan. Oo, noong panahon na yun through city fisheries, aquatic resources department. Productive din yun. Pinupundohan namin yan. Actually, maliit nga ang pundo niyan nung kami dumating ni Mayor Arnan noong araw. Ang pundo noon ay nasa mahigit lamang 300,000 ang opisina na yon. Mhm. Hanggang sa dumating yung punto na naiangat namin sa 5 million ang pundo noon annually. Ano yun, yung nakikinabang doon, individual o association? Kooperatiba? Sama-sama na. Pero hindi mo naman kasi pwedeng ibaba ang programa individually. Pinapadaan mo ito sa mga formal na grupo na inorganize din among sa mga mangingisda. Na-monitor ko rin po yung time din yun ni Congressman Arnon at saka kayo po sa Vice Mayor dati ng Calapan. Mas ang malaking focus kasi partner nung programa sa mga magsasaka, di ba, Engineer, kung yung mga binhi, pestisidyo,
At yun lahat naka-avail, majority ng mga organisasyon ng mga farmers sa Calapan nakakuha. Kahit nga po yung ano, yung mga heavy equipment na ano. Mga harvester, Yan, oo. traktora, four-wheel tractor, yung hand tractor, marami tayo kinakinabangan programa sa mga isda at ganoon din sa mga magsasaka. Productive ba to? O Malaking tulong una sa mga magsasaka, no? Kasi kung sa pamamagitan ng mga ibinabang ito ng pamahalaan, nababawasan yung kanilang gastos sa pagsasaka, sa kanilang land preparation at maging sa inaani na. Kasi napakahalaga ng meron kang harvester, lalo na kung ang tag-ani panahon ng tag-ulan, paspasan niya. No? Dapat marami ang tutulong-tulong para malikom agad ang palay. Kung hindi at inabot ito ng ulan, ay problema yan dahil mababasa ang palay. Mura ang abutin ng ating mga inani. Ang daming mga naitutulong ang gobyerno sa mga farmers. Hindi lang sa Calapan, hindi lang sa Oriental Mindoro, sa buong bansa. Pero observation ko, Vice, ganon at ganon pa rin ang hinaing ng mga magsasaka natin. Oo. Lalo ngayon, ang unang pinag-uusapan dito, yung presyo pa rin ng bigas. Masyadong mataas. Maraming factor yung pagmahal ng presyo ng bigas. Isa dyan yung nakukonvert na ating mga farmland sa iba't ibang purpose. Napansin nyo siguro, hindi na ganun kalawak ang ating bukirin. Dahil yung iba, tinayo na ng iba't ibang establishment. Ang Subdivision. mga magsasaka ay nagkaroon na ng pamilya ang kanilang mga anak. At saan ba yan titirik ng bahay kundi doon sa kanilang kapirasong binubukid. So, maraming faktor na nababawasan ito. At dahil sa offer na pera to convert the farmlands into other purpose, ay yun, napapagbili ito at natatayuan nga ng iba't ibang establishmento. And then, yung justification naman nila na shortage ng supply, diyan naman pumapasok ang importation. Na hindi natin alam kung may control ba tayo dyan sa presyo niyan o sino ang nagko-control ng presyo ng import na bigas. Kung paano, I should say, kung paano nila nilalagyan ng taripa yan. Alam ko nga medyo mura yan kaysa lokal natin bigas. Pero I'm wondering why kahit ibinibenta yan sa merkado, sa market, ganun pa rin ang presyo ng ating bigas. Yung classification ng lupa, yung may ordinansa ba, ano ba tawag doon? Para ma-identify land use plan. Meron ba ang city government? Oo naman. Sa Polian isa sa mga unang ordinansa na nire-require ng DILG. At may panahon din na ito ay re-revisit o tinitingnan muli kung ito'y napapanahon pa para na sa ganun ito ay may adjust. No? At ang Calapan naman ay updated sa land use plan. Nung bumaba ka bilang vice mayor ng Calapan, I sure siguro pwede kong itanong, natutukan mo yung mga personal na dapat mong gawin outside the politics. Kasi tagal mo sa gobyerno. Nakita mo yung kasi itong lugar mo, mayroong kang, ilang kanto, Vice? Ilang square meter yung pispan mo? Siguro ito, nasa mga, lang ito. Mahigit lang, kalahating hektarya ito siguro. Kabuuan. Malapit ito, naglalaro ito siguro sa mga
7,000 square meter. Hmm. Anong laman nito, Vice? Gusto mo, nakita mo, kinuhanan mo naman kanina. No? Itong nasa left na ito, tiger prawn. Dito naman sa gawing kanan, alimango. May kahalo siyang samaral. At yung gawing itaas ay tiger prawn na may lahok namang bangus. Ano yung tiger prawn sa mga nanonood sa atin? Sumpo na malalaki. May market yan? Syempre, mahal ang kilo ng sumpo, lalo na kapag holiday season, Oo. ay maabot ng halos 800 pataas. Oo. Pagka full grown ang sumpo. Similya, may available tayo. Yes, dito na rin kinukuha sa ilog na ito ang similyan yan. Dito mismo. Hmm. So, kumbaga yung mga natural na similya, hindi yung Hindi kinukulture. Kahit nga po ata yung sa Maral, di ba? Oo. So, ikaw, dito ka rin kumukuha? Oo naman. May sadyang, kumbaga yung natural lang nahuhulihin mo, Oo, hanapin may mo. mga tao dito na yon ang hanap buhay. Ah, Manghuli kung mabibili mo siya, gahibla lang siya ng abaka. oo. Hindi mo nga akalaing siya ay sugpo. No? At binibilang yon sa pamamagitan ng paglalagay sa isang tasang puti. Sinasalo ko doon, makikita kung ilan yun. Para mabilang. Kung ilan. Kaya yung mga isda, magaling din sa math yan. Imagine mo yung isang tasang puting, kaya niyang bilangin ng At mabilis. Mabilis. Ilang harvest ka na dito? Bawi na sa Sa puhunan. bangos, ay nakakatatlong harvest na ako. Ngayon lang ako sumubok ng sumpo. Oo. So, para yung speaking of kumbawi na, huwag niyo tutularan ng aking pag-aalaga ng bangos. Sapagkat ang aking bangos ay hinuhuli, hindi ayon sa pangailangan sa merkado, kundi sa pangailangan ng bisita. Ibig sabihin, tubong-tubo na po. Papalugi ka doon, siyempre. Yung madatnang ka ng bisitang napakain mo ng iyong inalagaan, yung kasiyahan mo ron, hindi pwedeng bayaran ng Pero kung i-convert mo sa business, sa kumikita. business, lalo ngayon, ang gobyerno naman ay may support, no? Namimigay siya ng mga similya ng bangos. Minsan ay may mga feeds din na ilan-ilang sako. Pwede rin, pero hindi ganun kagandang pagkitahan ng bangos sa aking obserbasyon. Ewan ko lang itong sinubukan ko ngayon na sugpo. At alimango, ngayon lang ako sumubok nito eh. So parang yung alimango, maganda, nakikita ko. Mabilis lumaki. In 3 months, yung nabili mo ng 10 piso ang isa, dapat 15 pesos. In 3 months, hindi mo na mamalayan, hagis ka lang ng hagis ng pakain. Kaya maya, mayroon ka ng 4 na piraso, 1 kilo. Ganun. Di ko alam sa tanong comparison between pag-aalaga ng baboy at saka itong pispan mo. Hindi ko siguro tanong, di ko alam kung nagka-experience ka sa pag-aalaga ng baboy. Kaya ko na itanong, Vice, kasi may problema tayo ngayon sa ASF. Oo nga raw. Oo. Ay problemado ho yung mga mag-aalaga natin ng baboy dahil Actually, problemado rin ako dahil may alagaan din ako ng baboy. ayun, mayroon ka rin. Pero so far yung sa amin, sa Biga, wala pa naman. Marami nga akong biik ngayon eh. Ang aking biik ngayon may 30, may paanakin pa ako inahin. Sadyang kuwan ka? Sadyang farmers?
Anak ako ng magsasaka at ako'y sa gitna ng palayan inianak. Kaya Mm. hindi maiaalis sa akin na bagaman at may ibang mundo na akong ginagalawan sa aking linya bilang isang inhinyero at sa mga naging buhay ko sa larangan ng politika, hindi maialis sa akin na nandun yung aking damdamin at ang puso sa agrikultura. Ang katotohanan nga hanggang ngayon, may binubukid pa kami na aking anak. Mm. At kumbaga, pag ikaw ay isang lehitimong magsasaka at nasa puso mo at kita mong ang paligid ay binubungkalo, pinuputik o inihahanda para sa taniman, ay hinahanap-hanap mo ito at gusto mo kasali ka rin. Mm. Sabihin, lubog sa production. Ang profession mo ay tama ba? Civil engineer. Yes. Ano matimbang sa'yo? Pagsasaka o sa profession? Anyway, parang kalukuhang tanong pero sa mga nanonood, siguro para Sabihin ma-educate natin sila. na kung titingnan mo yung aking dalawang hilig, yung aking profession bilang civil engineer, Ah, mahabang panahon kong sinaisang tabi ang aking pagiging civil engineer dahil sa aking buhay politika. Pero kailanman hindi ko iniwan ang pagsasaka. From there, matitimbang mo na ang pagsasaka, ang agrikultura. Tapos nandito pa nga ako ngayon. Kumbaga umalis ako sa gitna ng palayan. Dito ako ngayon, nasa gitna naman ako ng palaisdaan. mm. Ilang taong kayo sa gobyerno bilang public May elected official? ba, Oh. kung bibilangin natin yung aking serbisyo sa gobyerno, i-consider natin pati yung aking pagiging SK chairman, pagiging barangay captain, Oo. yung aking serbisyo sa DPWH, 2 terminong konsehal, 2 terminong vice mayor, ay wag na natin bilangin dahil malalaman lang ng tao ang aking edad. Ayun yan. Pero masasabing kung ka na. Kumbagay, kung magre-retired ka, ay ito na sa pagsasaka. Well, yes. Pero habang ako'y naglalakad dito sa aking palaisdaan at kumisay bumibisita sa aking piggery at palayan, at may nakakasalubong akong mga kababayan, ang sabi sa akin ni Vice, parang tingin namin sa iyo ay bumabata ka eh. Kaya kuminsan hindi ko pa maisipan na mag-retiro. Retiro, meaning sa Sa lahat ng Sa lahat. bagay. Siyempre, engineer, profession mo yan habang buhay yan. Magsasaka. About politics? Politics is always there, ano. Kaya doong politics ay seasonal. Ang paglapit naman sa akin ng tao ay hindi seasonal, consistent. Mm. No? Ang aking bahay, bagamat wala na ako sa politika ngayon, ay laging bukas at lagi namang Laging may laman. may Laging laging pinupuntahan. may tao, kung hindi man ito pangailangan personal na o financial, ay humihingi ng advice kung ano ang dapat nilang gawin sa mga bagay na siguro mas alam ko kaysa kanila. Mm. Politika ang pinag-usapan, mayroong mga politiko na sa akin lang, ginagawa, yung iba ginagawang libangan, ginagawang personal na lang nilang gagawin o talagang hilig kasi may mga matataas ang posisyon, natapos na sila sa isang term, sa term nila, bababa, aakyat, kumbaga pabalik-balik na lamang. Yung mga ganitong kwento, anong pagtingin mo dun, Vice? May kanya-kanyang motibo ang tao sa pagtakbo ng sa politika, no? Oo. Tama yung sinabi mo.
meron diyang subok lang, merong nakahiligan na, merong ginagawang hanap buhay, Mm. at meron man talagang yung seryoso na Maglilingkod sa bayan. gustong maibigay din yung bahagi niya para sa pangkalahatang kapakinabangan. Saan ka doon? Ayokong sabihin sa inyo na ako'y doon sa pinakamagandang dahilan kapag sa mahabang panahon, lalo na ikaw, nasubaybayan mo naman ang aking kung paano ako magtrabaho sa mga posisyong aking hinawakan. Kayo na maghusga sa akin kung saan ako nabibilang doon sa mga taong in-identify ko. Mm. Hindi ka matatawag na atat sa politika. Nakikipag-agawan sa isang posisyon na pinapangarap ng iba. Well, lagi namang sasabihin natin, hindi natin pwede sabihin nakikipag-agawan dahil lagi ka nang may kaagawan sa posisyon. Siyempre, Oo. kung wala kang kaagawan, ay di unopposed ka. Oo. Pero lagi kang, siyempre, ang iyong sinasabi o sinasabi ng mga kandidato, ito ako. At ito ako dahil sa tingin ko yung mas dapat mong pagtiwalaan dahil ito na ako at saka ganito ako, ito ang aking nagawa, ito aking, alam niyo naman kung paano ako magtrabaho, kung paano ko ilapat aking sarili sa mamamayan, sa problema ng mamamayan. Alisin natin yung pagiging politiko mo dahil lumilipas din ang panahon na ikaw ay katulad din namin na simpleng mamamayan. Noong mga panahon mo siguro kabataan mo pa o binata ka pa nung panahon na yun. Note, hanggang ngayon. take note. Binata na uli yan. Satisfied ka ba sa nangyayari ngayon sa ating siguro sa syudad tayo? Development. Ayaw kong magsalita tungkol dyan kasi baka sabihin ng mamamayan, natalo ka lang eh. Kaya kung ano-ano komentaryo. Siguro ang aking damdamin sabihin natin, katulad din ng damdamin ng ordinaryong tao. Kung ang naririnig mo sa karamihan ay sila'y natutuwa sa takbo ng pamahalaan, di isama mo na rin ako doon sa natutuwa. At kung karamihan sa naririnig mo ay hindi nasisiyahan, ay isama mo rin ako doon sa hindi nasisiyahan. Siguro ang tanong ng mga nanonood sa atin, si Vice ba ay, although nabanggit mo na yan kanina sa mga tanong ko, pero yung babagong nanonood sa aming channel, siguro magtatanong dahil politiko po ang ating guest ngayon. Si Engineer Hill ba, si Vice Ramirez? Kasi katatapos lang ng barangay at SK election, Vice. Next year, 2025-24. Election na naman sa midterm, national and local election. Itong panahon itong oras na kayo in-interview namin, nasa isip mo ba na lumahok sa larangan ng politika next election? Well, depende yan eh. Pinakikiramdaman ko ang paligid, no? Maraming ang pagtakbo kasi hindi gusto mo lang. Marami kang dapat isalang-alang dito at kung anong posisyon na yun dapat takbuhan. So, medyo malayo pa naman yan at dahil tayo naman ay may partidong kinabibilangan, hanggang sa oras na ito, ako'y naniniwala na ako'y kasama sa partido. Hindi ko lang alam kung ako'y sinasama pa nila. Pero hanggang ako'y walang natatanggap na formal na notice na ako'y hindi nakasali sa partido o wala ako'y sinasubmit na formal na ako'y nagbibitiw
na sa partidong aking kinabibilangan, ang aking assumption, I'm still a part of that party na aking tinakbuhan noong nakaraan. Vice, ikaw yung yung chairman ng local party dito sa Calapan. Well, hindi ko maalaala yan, no? Kung ako nga ba ang city chairman ng partido. Pero dahil ako ang standard bearer ng partido sa mayoralty, no? Last election. Logically, dapat ay gayon, no? At still, I have to verify it, no? At hindi ko na yung tinitingnan ko ako chairman o hindi. Ang alam ko, I belong to that party. May mga ilang sektor sa Facebook, may nababasa ako na nagpo-post. May picture ka pa. Mhm. May magbabalik sa 2025. Picture mo. Voluntaryo lang na ipinost ng tao. Napansin mo ba to? Hindi ako gaanong nagbabasa ng Facebook ngayon eh. Kaya mas may pinagkakabalahan ako. Vice, balik tayo sa Pispan muna. Oo. Ano ba to? I-expand mo pa? Hindi na. Kasi limited lang ang lote ko. Oo. At sa tingin ko na hati-hati ko na ito ayon sa gusto kong mangyari sa loteng ito. Siguro, i-develop ko na lang. Pero to expand it, ay wala na akong alam kung. Unless otherwise, makabili ako ng loteng karating nito. Ito, anong plano dito sa itong Kalakhan na to? Maganda kasi itong lugar na to eh. Ito yung magusto-gusto ng mga ilan natin mga kababayan, yung tinatawag na agritourism. Tabing dagat kasi. Pispan, tabing dagat. Anong activities dyan? Wala, ganyan lang yan. Nakikita ko activities dyan ay para sa kapakinabangan ng mga mangingisda. May laman, ibig sabihin may laman yan. Ay napakayaman ng ilog na yan. Sabi ko nga sa iyo, halos 70% ng mamamayan ng Baruyan ay nakadepende sa ilog na yan. Kaya kinakailangan i-manage ng maayos yan dahil kung magkakaroon ng hindi magandang epekto ang ilog na ito sa anumang factor, ay maraming buhay ng sikmura ng mamamayan ang masasakit. Maaring magutom. Actually, partner ng sinasabi ko nga sa iyo, itong Kaluwangan Lake na ito, pwede siya doon sa yung activity, yung kayak. Pwede pagdausan ng mga ng mga activities na bahagi ng turismo ng lungsod ng lalawigan. Sana. Yakagin ko lang si Vice. Vice, pwede natin puntahan, lapitan natin tong lugar mo. Ikaw. Mga kunyang pa naman, mga lakas-lakas pa, ay ka nga ang tohor. Ay, ito ang may sugpo. May sugpo. Oo. Hindi natin mapapalitaw, ano? Nako, hindi. Hindi. Tago pa nga yan eh. Mahiyain. Oo. Mahiyain. Pag alam na may media, hindi lumalabas yan. Ewan ko kung bakit. Naiwas din yata sa media yan. Takot din ma-intriga, ano? Oo. Hindi, baka kala nung sugpo ay bisita. Ilang heads yun ng baboy mo? Siguro ngayon, pati yung biik, malapit-lapit yun sa mga 40 siguro. 40. Oo. Hirap ma-dispose ngayon. Magastos din naman bumili ng pagkain. Hindi naman ako yung big time na nagpipigil eh. Gusto ko rin lang na may alaga ako. So ito naman ba ang sugpo naman yan. Kaya kung sugpo. mapansin mo may net, para sa ganun hindi makatakas sa sugpo. Bakit kailangan may net? Ibig sabihin alimango. Alimango. Kasi kumakayap yun pataas. Kailangan pagdating niya rito, mahuhulog uli siya ron. Vice, yung ilang mga palaisdaan dyan, alimango din yung lagay. Meron silang panak.
Oo, Sa, panghuli. sa panak po nakalagay, doon nila Oo, pinalalaki. may May kanya-kanyang kanya-kanyang, sistema ng ah, pag-aalaga. May uso ngayon ay nasa loob ng yung niyaring kawayan, parang panak na ayari, no? mhm, Pero cage yon, no? Ang panak kasi ay, yun ay yung panghuli ng ng alimango. alimango. Yun naman, cage yung ginaganon mo. Na Mm. doon pinapalaki, doon pinapakain ng Oo. alimango. Mm. Pero ito, maliit lang itong ganito. Pero kung tingnan mo, maliit. Pero may laman itong hihigit sa 400 alimango. Ah, Partner, imagine mo, maliit na espasyo, sabi nga ni Vice kanina. Almost ano lang, 500, ilang to? Kalahating hektarya. Pero ito, maunlad yung ano, ibig sabihin, nakadetalye. Oh, Walang sinayang na lote. systematic ika nga. Mm. Oo. Sa mga kuan, sa mga may ganitong lupa na nakatiwangwang lang, gustong i-develop, may kuan ba? Ano bang mga challenging dito? Siyempre may puhunan yun eh. Oo. Kaya kung minsan yung iba, kahit na may lupa, eh hindi kagad mag-attempt na gumawa ng proyekto. Kasi sa land preparation pa lang o sa paghahanda nito, paglalagay ng pilapil, gastos na yan eh. Can you imagine man yung labor ngayon? Mm. Walang programa ang gobyerno para dyan, ano? Hindi naman, hindi ko alam. Actually, yung sa preparasyon, Mm. hindi ko lang alam, pero so far, parang wala nga yata. Oo. Ang kanila ay tulong sa similya, sa Similya. pagkain, sa mga fishing gears, katulad ng net. Pero yung development, wala. So, mas malaking na yun eh. Ibang aspeto na yon. Siguro, sa organisasyon, kung meron kayong ganyan lote, magsasabit kayo ng project proposal. Proposal And sa, then, papa-approvean ninyo sa ahensiyang inyo lalapitan para ma-include ang preparasyon o yung sa development ng lupa sa pondong ipagkakaloob. Sa experience mo, pwede ba nating masabi sa mga nanonood na kung papasok sa ganitong industriya ay may kita, may Yeah. Sabi ko nga, kung ako lang ay naghahangad ng pagkita, meron. Lalo ngayon yung kung sasamahan mo ng technology, yung Banamin, yung hipon na puti, hindi mo kinakailangan ang malaking area doon. Ang kinakailangan mo lang ay technology at puhunan. At kumikita naman. Ito ang lagi kong napupuna sa mga napapanood ko sa TV, sa social media, pag nagpicture ng ganito. Hindi itinatanong kung magkano ang possible na puhunan. Possible lang sa ganitong lugar mo. Bukod ang lupa, bukod yung pag-develop ng area, yung mula sa similya pakain hanggang sa mag-harvest. Yung bangos, medyo maliit ang chance mo kumita dyan. Lalo na kung ganito lang yung area mo. No? Pero yung sugpo, bilangin mo lang yung ang nilamang ko rito halos nasa 40,000 similya. Mura lang naman. 5 piso yung isa eh. Na 5 piso lang. At isang Kailan gahibla ng abaka yun. Ang sugpo naman hindi ganun kalakas pakainin dahil nga gagahibla siya ng abaka. At nasuportahan pa tayo ng provincial fisheries. May nagbigay sa atin ng panimulang pangkain. Though konti lang yun, naka-take off ang ating sugpo na lumaki. At sumunod doon, bumili na ako ng mais. Ako na yung nagiling para makaminos. Nilalaga yon, inihahagis namin dyan. Tapos dumating na dito sa punto ngayon na nagmura yung ating dunpilas. Bumibili ako yung mga
yung Pinaghimunitan. yun, tawag nila pinaghimunitan. May mga tama. Mm. Kuminsan tanggal yung ulo. Nabibili ng 20 pesos ang kilo. Kilo. So, tinatadad yun. Yun na pinapakain sa sugpo at alimango. Sa madaling kwento, sa mga nanonood sa atin, sa 1 kilong sugpo, magkano ang tubo mo? May 100, 200? Labas na lahat. Siguro hihigit. No? Okay. Kasi sabi ko nga kanina, yung alimango, in a matter of 3 months, ay pwede mo na ibenta eh. At ang puhunan mo lang doon hindi naman gaano. Nabibili mo nga ng 10 pesos o 15 pesos, mga gano'n na kalaki. Alagaan mo lang siya ng... Engineer, bukod doon sa mo, dito sa palaisdaan mo, ilan ang tauhan mo dito na ano? 2 lang kami nung aking alalay dito. Kasi ako, natulong din dahil gusto ko. Masaya ako doon sa ginagawa ko. Sa inyo, passion ito eh. Hindi ako nandidiring humawak sa isda na tinadtad. Dahil alam kong yun ay gagamitin ng aking mga alaga sa kanya, mabilis siya paglaki. So, sige. Gusto ko yung ginagawa ko, kaya hindi ako narurumi doon sa mga gayong bagay. Salamat, engineer, sa time mo para sa amin. At ito na may ginagawa namin para doon sa mga viewer na ikangay maiba naman ang kailang napapanood sa MIB4. Sa palapit doon ng saktong-sakto lang. Bilang isang simpleng mamamayan, magsasaka ngayon, inhenyero, naglingkod sa syudad, ang Oriental Mindoro Vice magdaraos ng ika-73rd founding anniversary nung ihiwalay ang Oriental Mindoro sa Occidental Mindoro. Baka may mensahe ka sa mamamayang Mindoreño, Vice? Ay, salamat sa mamamayan ng Mindoro, Oriental at Occidental. Bagamat tayo'y hinati, alam natin na tayo pare-parehong Mindoreño. At kung sabihin tayo ng mga taga Maynila, lahing mangyan tayo. Pero sa kabila ng ating pagiging mangyan o nakabukod, nakatira sa isang isla, ay napatunayan natin na ang ating lugar na kinabibilangan ay may potensyal na factor na kinakailangan ng ating bansa sa kontribusyon natin sa agrikultura at sa iba pang mga bagay na nanggagaling sa ating probinsya. Sa manpower, sa mga tao na nangingibang lugar na galing dito sa atin, at ang marami pang iba. Tayo po ay mag-73 taon na pinaghiwalay, pero sa damdamin ay hindi bilang Mindoreño. I-celebrate natin ito na may pag-asang higit pa nating madadala ang ating probinsya sa mas mataas na level ng kaunlaran, at ang faktor nito ay ang pagkasama-sama at pagkakaisa. Magkaisa po tayo. Ako, bagaman at wala sa politika ngayon, ay hinihikayat na magtulungan na muna sa isang tabi ang politika, at na sa ganun hindi masakripisyo ang mga mamamayan at ating probinsya, ang ating lungsod na minamahal. Okay. Si dating Vice Mayor Hil Ramirez, Ed Mancera, Omar Clerigo sa Facebook, MIB4. At mapapanood kami sa YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat. Saktong